Nako, matinding pagkakamali at malaking pagkakamali ho ng korte dito sa hatol kay Sara Duterte sa impeachment. Kaya't biglang inutos na baliktarin ang hatol. Yan ho ang sinapit. Mag-reconvene ang Senado bilang impeachment court at litisin si Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng pagdedeklara ng Korte Suprema. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay biglang pagbaliktad ng hatol ng Korte Suprema dito ho sa impeachment laban kay Sara Duterte. Baliktarin yan ang biglang utos. Nako, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Nako, napakainit pong usapin ito. Mainit-init pa talaga dahil dito ituloy ang impeachment laban ho kay Sara Duterte. Dapat lang gusto ko munang kunin ang inyong panig. Sino ang payag ho dito na ituloy ang impeachment laban ho kay Sara Duterte? Diyan po sa comment section ay karapatan nyo po magbigay ng anumang public opinion. Ito ho mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo dito sa biglaang pagbaliktad at inutos na baliktarin ang unang desisyon ng korte laban ho dito kay Sara Duterte na unconstitutional. Ano ngayon ang nangyari? Ano ang kabaliktaran ng unconstitutional? Mga kaibigan, na ito po, shout out po sa lahat. Nandito si Senator Risa Ontiveros sa dapat mag-reconvene ang Senado bilang impeachment court at litisin si Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang Articles of Impeachment. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano pang sabi ni Senator Ontiveros? Mga kaibigan, pagkatapos nitong video na ito ay ipapahayag, ibibigay ko sa inyo ito namang may kaugnayan dito sa biglaang pagbaliktad ng hatol dito po sa impeachment. Ito muna mga kaibigan, pakinggan po natin dahil ho ito ay importanteng mahalaga na malaman nyo. Sige, ayon kay Senator Risa Ontiveros, ang impeachment process ang pinakamataas at pinakamahalagang proseso para managot ang dapat managot, kaya ilalaban daw niya na matuloy ang impeachment trial kay VP Sara. Sabi pa ni Senator Risa, nagkundin na ang Senate Impeachment Court, kaya lang lumabas nga itong desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa vice at walang jurisdiction dito ang Senado. Una na... Nakikita nyo, ang laking panluloko niyan si Escudero. Dahil mula sa pulo, ito ay kagagawan ni Escudero na sa ngayon ay nagmamaliniso at pinapasa sa Kamara kung ano-anong mga dahilan at sinisisi ang Kamara. Di po ba? Maliwanag na kay Escudero ang problema nito dahil ang pinagsisilbihan nga ay si Sara Duterte. At magkano? Bilyones? Dinahano sa pundo na bilyones. Maraming hidden agenda dito na Escudero. But anyway, pinadaanan ko lang konti. Baka tayo kulangin sa oras. Pag nagbigay tayo ng maraming public opinion dito kay Escudero, saka po natin talakay itong si Escudero. Dahil talaga mismo, siya ang dapat sisino dito. Siya ang nag-delay. Sa pamagitan ng kanyang pag-delay ay isang taktika niya paraan para ito ituluyang magkaroon ng butas para i-dismiss. Ayan ho ang nangyari. But anyway, ngayon ho, may magandang balita. Ito po. Nagbabala si Senate President Cheese Escudero at iba pang mga senador na maaaring ang magkaroon ng constitutional crisis kapag nagpumilit ang Senado na mag-impeachment trial sa kabila ng ruling ng Supreme Court. Pero Kitty Ontiveros, Nako, wag kang manakot, Escudero. Tinatakot mo ang sarili mo at mga kakampi mo ang maniniwala lang sa'yo. Sasabihin magkakaroon ng constitutional crisis? Ay lalong magkakaroon ng constitutional crisis kapag hindi itinuloy ang impeachment. Wala nang may impeach. Kahit may kasalanan kapag hindi tinuloyan, dahil ang ikakatuwiran nila ay yung katuwiran mo ngayon.
Di po ba? At wala nang kapangyarihan ang Senado, wala nang kapangyarihan ang Kamara dito sa impeachment. Bakit pa magkakaroon ng impeachment na batas kung hindi rin tutuparin? Wala nang may impeach dyan at may kasalanan kapag hindi natuloy itong impeachment trial kay Sara Duterte. Alam ko mga kaibigan, naunawaan nyo. Medyo pinadaanan ko lang kaunti. Ba't alam ko naunawaan nyo yan? Lang hindi mangyayari yan. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kompleto pagdating sa plenary sa August 6. Ayun, napakaliwanag po mga kaibigan. At mayroon na rin pong pinapakalat na mga perma ho para na sa ganun ay katulong at tumulong dito sa pagbaliktad ng mga desisyon ng Korte Suprema. Ng Senado kung sakaling may magain ng bagong motion para ipabasura ang impeachment case. Naisaka na po natin talakayin to. Mga kaibigan, baka tayo kulang sa oras. Ayan, yun po ang latest update at bibigyan ko po kayo tungkol dito sa pagbaliktad ng kaso. At nandiyan po, bilisan ko na. Ipa-plus ko sa screen. Buhat sa News 5, Constitutional Pride nakalagay. Naniniwala si Professor Dan Gatmaitan ng UP College uplo na pwede pang baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, malinaw na mali ang pag-assist ng mga maestrado sa kalendaryo ng Kongreso na pinagbasihan ng naturang desisyon. Yun nga lang, naniniwala rin si Prof. na Gatmaitan na maliit lang ang tsansa na baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito dahil sa umano'y constitutional pride. Buhat po, diyan sa News 5. Nandyan ho, naka-plus sa screen at yan po ang napakainit na pinag-uusapan ngayon na may pag-asa na baliktarin at ngayon ho ay nandyan mga kaibigan kung hindi mananatili ang pride nitong mga maestrado at kung ayaw mapahiya ho ay siguro ay pangangatawanan nila iyong desisyon nila na unconstitutional. But kung ito ho ay may mga konsensya pa at kung talagang yung kanilang tungkulin bilang nagtatrabaho diyan sa Supreme Court ho, kung sila ay titingin dito sa matitibay na paliwanag, ebidensya, rason na nakasaad dito sa pinal nilang mga motion ng mga may nagpail ng mga motion sa Korte Suprema. Alam ko nakasaad doon at nasa nakuha nating impormasyon ay nakasaad doon kung ano ang mga rason kung bakit nagkamali ang Korte Suprema with supporting dokumento. Kasi doon sa desisyon ay maliwanag daw di umano na nagkamali. Hindi ko naman nabasa Siyempre kumukuha tayo ng anumang totoong impormasyon. Diyan po sa mismo na nakikita ang desisyon at mga batikang abogado. Ay may nga nagsasabi pa nga, karamihan sa mga nagtrabaho diyan sa Korte Suprema bilang Chief of Justice ay talaga nagkamali ang Korte Suprema sa hatol kay Sara Duterte dito sa impeachment complaint na unconstitutional. Kaya't inutos sa pamamagitan ng motion na baliktarin ang unang hatol unconstitutional. So magiging constitutional ito. Dati labag, pag binaliktad ay hindi na magiging labag. Pinadaan na natin konti. Mga kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Mga kaibigan, any reaction po diyan po sa comment section. Bantayan po natin kung ano ang kahihinat na nito, kung ano ang magiging pangalawang desisyon ng Korte Suprema. Babalik na rin ba ito o tuluyan ang maninindigan, mga kaibigan, sa kanilang kapalpakan at pagkakamali? Yun lamang, palpak at mali kayo, nanindigan kayo. Iyan ang dadalhin nyo na hindi mabuting gawain hanggang mag-retired kayo diyan sa Korte Suprema. Sa like ko sa video nito, maraming salamat, bye-bye, palapakan.